Hello Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 21 to 27. Tulad po nakagawian ay kunin nyo lang po yung maka-resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Geminis po iyon. Kaya po gamitin nyo po ang inyong intuition, talasan ng inyong intuition upang makuha nyo po yung akmang messages na kaloob po sa inyo ng inyong mismong spirit guides sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads, saka po sa mga nagdo-donate po sa ating channel. Maraming salamat po sa iyong generosity and kindness. So Gemini, ano naghihintay sa iyo ngayong April 21 to 27? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Hanged Man. In the area of what you want, you have the Star. In the area of what you need, you have the Ace of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, meron kang Seven of Pentacles. In the area of your challenge, meron kang the Lover's card. In the area of your fortune, meron kang the Seven of Wands. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Queen of Swords. At ang yung outcome ngayong buong linggong ito, Gemini, you have the Empress card. Wow, beautiful. Pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, meron kang, wow, Nine of Pentacles. There's some financial freedom this time. Meron mga bagay na parang nagpe-pay off sa buhay mo. Meron mga pinaghirapan na parang unti-unti mo nakikita yung parang bunga o resulta, parang you are now parang nire-reap mo na this time yung mga bagay na pinaghirapan mo. I'm seeing you very happy. Nasa background ito ng buhay mo this time. I'm seeing you getting what you want and getting the freedom to do what you want. May mga bagay this time na parang you want to claim your power and the control sa buhay mo, na parang you have this independence, financial man, o mismong sa decision making mo sa buhay mo. Nandun yung parang paglaya at kalakasan ng loob to do yung mga bagay na parang dati hindi mo magawa-gawa o dati nasa isip mo lang. So this time, paganahin ng yung Nine of Pentacles mentality. You have the power, you have the skills, you have the ability, and the resources sa buhay mo this time to have that luxury or financial freedom sa buhay mo. Chase your dreams, empower yourself, and you will get it. Okay? I'm seeing those sa parang independent women na may sariling negosyo o sariling trabaho. Kumikita ka for your family, ikaw ang main source, or someone is a breadwinner o parang nasa abroad, ganyan. So, this time, money. Okay? Diretso na po tayo. At the center, you have the Hanged Man. May mga bagay kang hinihintay this time, Gemini. Hinihintay na magawa o hinihintay mabuo o resulta na lang hinihintay mo o kaya papeles na lang o parang approval from someone. This thing na parang hinihintay mo ang tatanggal sa delay motion sa buhay mo. Matagal kang may hinihintay if I'm hearing it. May hinihintay kang matagal. And you're hearing like, kailan, paano, saan. Tulad ni Hangman, bumaliktad na siya, ginawa na niya lahat para malaman kung ano yung maaaring solusyon o maaaring maging ibang option para makuha niya yung resultang kinakailangan mo, whether financial ito o sa life dreams mo with your goals or passion project na ginagawa mo. So now, talagang handa kang gawin o hanapin ng solusyon in order for you to get into this Nine of Pentacles mentality o energy na you will get what you want, you will get what you need. Hayahay, may freedom to be happy and freedom to do what you want. Merong kalayaan dito and you're finding those ways para makawala dyan. I'm seeing you na parang sawa ka na para maging sunod-sunuran ka o sawa ka na nagawin yung sinasabi sa'yo. Kaya this time you're very empowered na ako nagagawa nito. Ako naman this time mag-decision sa buhay ko. Ako naman this time ang susugod para sa mga bagay na gusto ko. Hindi na ako masaya sa dumarating lang. Parang I'm now taking the control back in my hands. Ganyan. The Hanged Man's being clarified by the King of Cups. Yes. This time, parang yung emotion mo, sawang-sawa ka na sa nangyayari sa paligid. This time, pinapagana mo yung isipan, especially pareho sila dito with the Hanged Man. You're now enlightened with what you want in life. Para nagising ka sa isang katotohanan na hindi na pwede yung nangyayari sa'yo. Mali yung mga nakasanayan. Yung parang meron natanggal na maskara o may natanggal na huwad na realidad sa buhay mo. And then you realize, no, this is not my life that I want to live for the rest of my life.
Gusto ko magkaroon ng pagbabago. Gusto mo umangat yung antas ng buhay mo. But kailangan mo munang tibagin yung parang nakasanayan at yung mga bagay na parang maling inakala o maling representasyon sa iyo ng isang tao. I'm hearing that. So now parang hindi ka na hindi mo na dinadama yung emosyon mo sa pagde-decide mo sa mga bagay-bagay. Now you're free. Now you are empowered to chase what you want. At ngayon mas matalino ka, mas maabilidad ka. And I don't know why, pero merong right na tactic. Parang ngayon medyo nag-strategize ka on how to do this. Kasi ayaw mo rin naman masayang yung opportunity na binigay mo yung sarili mo ng oportunidad na gawin ito, simulan ito, gawin yan. And you don't want to waste time and you don't want to waste your energy also. Kasi parang meron ding pag-prove, parang gusto mo rin i-prove ang sarili mo sa kanila na yes, tama tong decision ko, yes, tama itong stepping forward ko, yung pagiging matapang ko to take the control back in my life. So nandun ngayon yung puso mo to do the right things at the right time with the right strategy para ma-acquire itong financial freedom and independence sa buhay mo. In the area of what you want, meron kang the star card, may mga wishes ka, may mga dreams. May dinasal ka before, maybe related ito sa iyong independence o pagkuha ng mga bagay na gustong-gusto mong makuha before pero lagi may humaharang o laging merong nagdidikta ng mga bagay sa'yo na hindi pwede yan, hindi pwede ganito, dito ka lang, ito lang pwede mong gawin. O kaya mga sitwasyon sa buhay mo na talagang humaharang sa mga bagay na gusto mong makuha. And with the star card, I'm seeing here na correlated yung mga bagay na gusto mo, ipagtupad ng pangarap sa mga material na gusto mong i-acquire sa buhay. And I'm hearing you're trying to get this star. At parang naririnig naman yung iyong mga dasal. It's just at this time, pataasin mo pa yung hope mo and yung manifestation powers mo. I'm hearing kailangan daw muna buo ang loob at saka buo ang plano. I'm hearing kasi na what you want to manifest, dapat sigurado ka na yan talaga ang gusto mo. Baka mamaya pangarap mo lang siya because natutulala ka lang dun sa ang gandaan ng vision mo. So, your spirit guides are telling you very specific to have the clear decision na ito ba talaga ang gusto mo. Kung gusto mo to, baka itong i-manifest sa'yo. So, paano mo to papanghawakan? Paano mo to palalaguin o iingatan? So, make sure na kung ano daw ang gustong dasalin, kung ano ang gustong pangarapin, ay yun talaga ang hinihiling mo kay God. Okay? The star card is being clarified by the Six of Pentacles. You want this time na yung mga nilalaan mo sa buhay mo with the Six of Pentacles ay bumalik din. Because I'm seeing someone that is so hardworking at selfless and also nag-sacrifice ng ilang ulit for your family, for your kids, for the future of your loved ones. Parang lahat sinakripisyo mo at binigay mo, hinayaan mo for them to be happy. Now, yung isip mo, pagtupad sa pangarap at bumalik naman sa'yo yung lahat ng binigay mo. Reciprocation, having this freedom to be happy, nang walang guilt. That's what I'm hearing. Gusto mo maging free to do what you want and achieve your goals without the guilt of other people na parang tataas ang kilay dahil this time parang inuna mo ang sarili mo. So, ang inaasahan mo lang yung suporta na binigay mo before to other people. Sana bumalik din sa'yo, yung pagmamahal, suporta at saka acceptance din nila na parang this time gusto naman buuin yung buhay mo at ma-achieve yung mga bagay na gusto mo. In the area of what you need, you have the Ace of Swords. Sinasabi dito na yes, katulad sabi ko kanina, kailangan talaga malinaw ang iyong plano, malinaw ang gusto mong gawin, malinaw ang mga desisyon sa buhay. Everything should be clear in your mind kung saan pupunta, anong initial mong balak gawin. Kasi halimbawa gusto ko magtayo ng negosyo. Saan ka kukuha ng kapital? May kapital ka na ba? May ipon ka ba? Saan mo itatayo? Sino mga makakatulong mo para magawa yan? Are you an expert sa industriya na gusto mong pasukin? Kung hindi, meron ka na bang kakausapin? So this time, sinasabi ng Spirit Guides mo na have a clear plan in order for you to do this para hindi mo diskarel, para hindi masayang, so that you can easily maneuver at hindi ka rin mawala ng gana at hindi ka rin ma-burn out. So, in order for you to do that, kailangan mo rin daw makipag-communicate, I'm hearing, because in the pursuit of what you want, para may mga tao sa paligid mo na alam mo naman yung mga minamahal mo pero iba ang kanilang opinion. So, make sure na kausapin mo rin daw sila and tell them your plans, not to explain yourself, but to let them know na ito yung stage ng buhay mo, na ito yung mga gusto mong ma-achieve na goals. Para maintindihan ka rin nila and also
makuha mo rin yung tamang suporta na kinakailangan mo, because sometimes we can't do this on our own. Kahit na sinasabi ko dito na parang independence ang iyong ma-achieve and financial freedom and happiness, but also the support talaga of your family is essential para sa pagbuo ng pangarap mo, because yan ang mag-boost sa'yo ng maraming motivation and dedication, at hindi ka mawawalan ng enerhiya in achieving it, okay? The Ace of Swords is being clarified by the Page of Wands. Yes, excitement, enthusiasm. Huwag ka daw matakot, o huwag ka daw panghinaan ng loob. Huwag mo daw pangunahan din yung mga mangyayari. If this is really what you want, kailangan malinaw ang isip, and at the same time, talagang gustong-gusto mo siya makuha. Handang-handa kang yakapin siya. Parang manifesting ng walang pagdududa, manifesting na parang walang urong sulong. You're ready to achieve it, at ipagkakaloob sa'yo to at the right time, in God's perfect time. But this time, palakasin mo daw yung frequency na talagang ito yung gustong-gusto mo makuha. Malinaw sa isip mo na ito yung tanging bagay na gusto ko makuha at this time. This is my goal. This is the result that I want to achieve. And maging excited ka daw, because excitement and happiness is one recipe para ma-acquire at ma-magnetize ang mga hinihiling sa buhay. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang Knight of Pentacles. Like I've said kanina, parang meron kang dahan-dahan na iniisip o dahan-dahan na pagkaplano. Parang ayaw mo rin biglain, ayaw mo rin sumugod basta-basta, kasi ayaw mo sayangin nga yung oras, ayaw mo rin sayangin yung pagkakataon, because you are now in this stage of proving everybody that you can make it, that you can do this. And dito sa Knight of Pentacles, maraming paghahanda para sa'yo. Nagumuni-muni ka din, para ka nag-chess tinitignan mo mabuti yung next move mo, and you don't want to make mistakes. But your spirit guides are telling you na hindi ka perfect, maging mabait ka rin sa sarili mo, na kung minsan may mga maliliit na aberya, may mga maliliit na imperfections, at okay lang yun. Parte yan ng journey, parte yan ng pag-acquire mo ng bigger plans and bigger dreams. But at this time, very commendable, Gemini. Congratulations at saludo ako sa'yo, dahil talaga nagpaplano ka na mabuti, at hindi mo ito tinitignan na parang mababaw na bagay, na parang, sige, gawin ko na to, gawin ko na yan. Pero now, talagang seryoso ka at pinaplano mo siyang mataimtim, at hinahayaan mo lang na mabagal yung gradual yung process, so that yung bawat aspeto ay madaanan mo at matutukan mo. The Knight of Pentacles being clarified by the Knight of Cups. 2 Knights, talagang this pagsugod and pag-offer ng mga bagay sa buhay mo. You're ready to offer yourself. You're ready to give what you can para lang makuha ito. I'm hearing information regarding what you want, para may makukuha ka this week na parang good information na makakatulong sa'yo sa pag-acquire ng mga bagay na gusto mong trabahuhin this time. Kung halimbawa trabaho o sa negosyo, someone will come to you and tell you this offer. Pwede rin through advice o through monetary o kaya payo, ganyan. Maraming mukha ang offer na ito na darating sa life mo this week. They will be giving you an additional help para matutukan mo mabuti at magkaroon ka na mas malinaw at maduktungan mo pa tong planong gusto mong gawin. Halimbawa, may darating sa'yo this week na, uy, plano mo palang mag-Dubai, ganyan. So, ganito gawin mo, lumapit ako sa ganyan. So, nag-offer siya sa iyo ng help of information, halimbawa, at yun yung makakatulong sa iyo na maduktungan yung mga plano mo. So, this time, be alert and embrace people's help parating sa buhay mo, whether sa love din ito o kaya additional tulong sa iba't ibang area po ng buhay ninyo. So, accept this enthusiastically and embrace it with open arms, okay? Tulong yan sa iyo ng spirit guides mo, yung mga padalang taong yan. Tulong yan ng yung mga angel guides. In the area of your near future, ito naman ang maganda, Gemini. You have the 7 of Pentacles. I'm seeing you getting what you want. The result is here. Kung may hinihintay kang papeles, may hinihintay kang good news, o kaya balita, o kaya approval, o tawag, or text, this time around, ito na yung bunga. Nandito na. And the financial freedom and the independence is near. Malapit na yung energy niya with the 7 of Pentacles. I'm seeing you getting to the point of, thank God nakuha ko siya. Thank God nandito na yung bunga. Thank God po hindi ako sumuko. I'm seeing you very, very happy.
may mga bagay na parang sumuko ka na o pinagdudahan mo na rin yung mga naging journey mo o decision mo. Minsan siguro sinisisi mo rin ang sarili mo kung bakit ito yung naging path mo, o bakit ito yung naging decision mo sa buhay, bakit ito yung dinaanan mong parte ng buhay mo. And now I'm seeing you getting the aha moment. Parang sabi ko sa iyo okay lang naghintay ka, okay lang na may delay before because delays are God's piniprepare ka ni God for the bigger things na hinahanda niya sa'yo. So, delays are very important din sa buhay natin kasi parang nire-recharge tayo ni God. Piniprepare niya tayo sa malalaking bagay. At ito na yung malalaking bagay. The delay is over and the fruit of your labor is here. The Seven of Pentacles being clarified with the Eight of Wands. Wow! Good news. Okay. Ako yun excited. Okay. Sa Seven of Pentacles, this is like the result is coming out. Parang nag-hatch na yung mga eggs. Nandiyan na yung bunga. Lumalabas na yung bunga. Hinog na. Kukunin mo na lang. Eight of Wands is good news. Telling you that you're on the right direction. You're on the right path. Everything is falling in the right place at the right time in favor of you, Gemini. So, i-embrace mo ito. Ang ganda-ganda. Good news paparating sa'yo in the near future. I'm seeing the correlation dito sa yung Nine of Pentacles saying na panahon na ng kasaganaan, panahon na ng kalayaan, panahon na ng independence and enjoying your hard work. So, congratulations. In the area of your challenge, ngayong linggong ito, you have the Lover's card. Challenge sa'yo this time ang panatilihin yung consistency sa mga bagay na pinipili mo. Lovers is not just about love life o minamahal mo o tao. It's also about your choices. Pwedeng choice mong trabaho, choice mong negosyo o choice mong mga bagay sa buhay mo. Anything that you chooses in life ay pasok sa lovers. So this time around, parang sinasabi sa iyo, spirit guides mo na huwag kang mawaglit dun sa mga bagay na pinipili mo o sa mga bagay na choice mo. Meaning to say na baka mamaya gusto mo ito and then bukas ayaw mo na. And then ngayon, hindi consistent yung effort and time na nilalaan mo sa mga bagay na pinipili mo. I'm seeing cloud here very prominent. Meaning, clouded ang isip mo this time. Should I do this? Should I continue doing that? Tama ba tong daan na to? Naloloka na ba ako na ito yung ginagawa ko kahit nahihirapan ako? So this time around, binibigyan ka ng kalakasan ng yung spirit guides, Gemini, na mamili at magdesisyon. Dapat klaro, especially here in the what you need, klaro sa isip mo kung ano yung mga bagay na gusto mo at pipiliin mong gustuhin. Because nandoon yung parang continuation and motivation to pursue. Kasi kung wala dyan ang puso't isip mo at ang yung parang pagkukusa mo na piliin ang mga ito, mabibitawan mo yan agad-agad. Mapagod ka lang, malito ka lang, ma-confuse ka lang, bibitawan mo yan. Pero kung mahal mo ito at importante siya sa'yo, hindi mo to bibitawan kahit napagod ka, kahit confused ka o kahit parang feeling mo lahat na binigay mo. Pero dahil ito'y pinipili mo by choice, dahil mahal mo siya, importante siya sa'yo, hindi mo to bibitawan ano man ang mangyari. So the Lover's cards being clarified with the Ace of Pentacles. Yes, gaano ba kahalaga daw itong lovers na ito, itong choice na ito? Gaano ba daw ito pinapahalagahan with the Ace of Pentacles? Gaano ba ito ka-valuable sa life mo? And from there, you can really matitimbang mo kung alin dyan ang desisyon, oo o hindi. Pag hindi, move on ka na from other endeavor. Kung oo ang sagot mo, paghirapan kahit gaano ka kahirap, kahit gaano ka bosise at gaano ka nauubos ang energy mo, pag sumikapan mo because ganon kahalaga at ganon ka valuable sa'yo na parang ginto ang Ace of Pentacles na ito. In the area of your fortune, ito ang maganda. You have the Seven of Wands. I'm seeing here, you having this moment of parang na-prove mo sa lahat. Nasabi ko kanina, diba, na parang meron kang gustong i-prove. In the area of your fortune, mapaprove mo sa kanila na parang, uy, tama nga si Gemini. Pinaglaban niya tong bagay na ito, tong gusto niyang buuin, yung pangarap na gusto niyang tahakin, yung desisyon na kanyang pininindigan. Now, na-defend mo siya, and now people are looking up to you and say, uy, tama nga si Gemini, no? Ang galing nga Gemini, kahit solo lang siya, nilaban niya yung mga bagay na gusto niya. And now, parang natuto ka na, you're putting this fence against other people na
Okay, I know your true colors right now. Hindi na ako mag-dwell sa inyo. I will stop my communication with you guys kasi nakilala ko na kung sino yung tunay na kayo. Hindi nyo kasi naportahan ng mga panahong kailangan ko ng suporta. Pero ngayon na na-prove ko sa inyo na kaya ko, na lalapit kayo, i-congratulate nyo ako. Parang now, you have the clear understanding of what you really want in life at kung sino yung sa paligid mo ang gusto manatili sa paligid mo because you have proven the things sa buhay mo. Congratulations. The Seven of Wands being clarified by the Judgment card. Yes, may paggising. Tamang-tama yung sinabi ko kanina. May paggising ka sa katotohanan na kung sino yung mga right people for you at sino yung hindi. Para na-understand mo yung hiwaga ng buhay na kapag mababa ka at wala ka pa napapatunayan, ang dami dyan nega, no? Pero pag nakaangat ka na at napatunayan mo sa sarili mo, nakuha mo yung mga bagay na gusto mo, bigla-bigla silang lalapit na parang isa kang ginto at isa kang mabuting tao na ikaw yung pinakamaganda para sa paningin nila. So now, parang aaksyonan mo ito, patutunayan mo na parang yes, nagising na po ako sa katotohanan and I'm putting my defense and my meron ka ng barricade sa iyo at saka sa kanila. So congratulations, Gemini. In the area of your divine advice, meron kang Queen of Swords. Sinasabi dito na, sabi ng spirit guides mo, maging hopeful ka daw sa future and continue what you're doing. Nakatalikod ka na sa past, tinalikuran mo na itong mga taong ito, mga sitwasyon, mga bagay na talagang walang suporta, walang pagmamahal, walang tiwala sa iyo. Minaliit ka, inapakan ka, anything that made you really hurtful. Now is the right time for you to cut that cord, putulin ang nakaraan, and be hopeful sa future at maging malinaw pa rin daw this time ang mga pangarap mo, mga gusto mong tahakin. Because pagkatapos mo ma-achieve ito, mga magagandang bagay na ito, especially with the Seven of Pentacles at saka with the Eight of Wands, sa good news, kailangan pa rin daw na maging consistent ka sa pagsugod sa mga pangarap mo. Wag mag-lessen yung energy and continue with the clear intentions kung ano yung mga pangarap mo makuha. Ngayon ko lang napansin, you have the two sevens here, magkatabi pa, 7-7, you are very lucky. 7-7 is luck. Congratulations, Gemini. The Queen of Swords being clarified by the Page of Pentacles. Focus. Learn to prioritize daw the things na importante sa'yo at doon ka lang daw dapat nakatingin. Doon nakatuon ang iyong atensyon. Kasi kung gaano kahalaga yan, i-prioritize mo daw this time. Yan ang paalala sa'yo ng spirit guides mo, okay? Ang iyong outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages. You have number 58 or 5 and 8. Kung importante po sa inyong numbers yan, there is a confirmation that this message is for you. You have the Stag Spirit. Kung nakita po ba kayo na Stag anywhere, there is a confirmation that this message is for you. Take the lead. Yes, be the leader in your life. Be independent soul. Parang empowered to do what you want. Okay? Take the lead. Ikaw mauna. Pangunahan mo. Another message, distant thunder, clear the air. Kung may mga bagay daw sa buhay mo na nakikita mo na parang magkakaroon ng aberya o problema o commotion or conflict, ayusin mo na daw agad ngayon pa lang. Be the leader of your life para maging maayos siya agad-agad. Ito ang area na kailangan pag-focusan buong linggong ito, Gemini. You have balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Parang King of Cups ka dito, balanse ang buhay, wag pa-apekto sa sinasabi ng iba, wag ka matrigger sa kanila, always think with your mind and not with your mouth. Learn to pahupain ang iyong emosyon bago ka kumilos at bago ka magsalita at bago ka umaksyon. Okay? Buong linggo ito ang iyong i-prioritize. Ang iyong outcome na napakaganda, you have the Empress card. Seeing here, because si Empress para siyang buntis eh. Mabilis nang ipapanganak yung mga bagay na tinrabaho niya, pinaghirapan niya at gusto niya makuha, whether passion project, negosyo o trabaho, anything in your endeavor. And siya, hindi niya kailangan magpagod. Parang iwawagay-way lang niya tong scepter na ito at makukuha niya agad yung bunga para sa kanya. She's a very empowering creation card. So this time around, bago matapos ang linggong ito, sinasabi sa inyo Spirit Guides mo, Gemini, you have the ability to create and get and acquire and manifest what you want. Especially here with the Nine of Pentacles, parang abot kamay, kayang-kaya, kaya sumugod ka, kunin mo yung mga pangarap mo, kunin mo yung mga gusto mong gawin, and abot kamay mo siya at posibleng-posible siyang mapasa kamay mo. Kaya huwag ka mag-alinlangan this time and do it, okay? The Empress cards being clarified with the Page of Cups. Kailangan mo daw ng creativity, imagination, power, ang buong puso mong ilaan, huwag mo pagdudahan ng iyong kakayanan at ang potensyal ng iyong future. Make sure this time that you are having a lot of ideas, a lot of creative ideas para mapasakamay sa'yo, mapasakamay mo
yung mga bagay na gusto mo. Huwag ka hihinto kapag may aberya and lahi ka maghanap ng plan A, plan B, plan C. And sinasabi ko sa iyo, that is the recipe para mas mapabilis mo makuha at makarating ka sa Nine of Pentacles na buhay mo. Independence, happiness, and the financial freedom. So Gemini, saka nakarelate dito, comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.